Masaya ba kayo kapag kumain kayo, ang kakainin nyo tira-tira? Hindi ba hindi? Pero yun ang ginagawa natin ng Diyos, tira-tirang oras. When we get back to the altar, I was really amazed. Yung message ni God. Sabi niya, when we get back to the altar as a lifestyle, we will find the presence and the power of God. And tumatak siya sa akin. Kasi sabi, yun yung illustration ni Pastor, di ba? There is the offering, there is the altar, but there is no fire. Drought. Dry, di ba? Drought. Walang-walang. Ito yung toyo. Yun yung sinasabi niya. And yun yung pinakita sa akin ni God actually in prayer pa lang bago mag-message, habang nag-worship tayo. There is the altar, and there is the offering, but there's no fire. Why, Lord? Ito pala, no? When we get back to the altar as a lifestyle, we will find the presence and the power of God. Lifestyle, guys, di ba? It's every waking day. Ganun yung habit natin as lovers of Jesus. Lifestyle natin na nandun tayo sa altar, in the altar, meeting with God. Sabi ng pastor, the altar is a place of sacrifice. And totoo yun di ba? It's a place of sacrifice. Daily, nire-renounce natin yung sarili natin from every acclaims na nagtatry mag-take ng place ni God as first heart natin. Mahirap, di ba? Mahirap na i-sacrifice yung tulog, i-sacrifice yung work, i-sacrifice yung mga ganong bagay. But when we keep on renouncing those things to keep God as the center, to keep God as the first, sa Moriah, di ba? Abraham and Isaac. To keep God as the first, hindi siya in vain. Hindi siya in vain. Amen? Kaya yung inaano niya sa akin, ini-speak niya sa akin nun, who is taking His place. And what are the things in my heart na nagkikling na ako? Except Him, diba? Ganun dapat Dapat sa kanilang tayo nagkikling. So yun, pinaalala sa akin ni God, a lifestyle of meeting with Him. You know guys, yun yung gusto ko lang i-share, hindi ako nagtuturo, pero gusto ko lang i-share kasi doon ako talaga binago ng Lord Nagkaroon ako ng realization or ng revelation kay God na buhay siya. Buhay siya. Hindi to ngayon dati. Buhay siya. Ibig sabihin, we can meet with Him. Sabi, diba? We can meet with Him. We can know His heart. We can know His thoughts. We can know His will. Kaya natin kilalanan si God personally. Amen? Kaya natin buklatin yung Bible and ask God to speak to us, to teach us, and He will do it. Alam mo yun? And that changed my life. Doon nagbago yung relationship ko kay God. Naging lifestyle. Naging, Lord, I'm gonna have a decision right now. I need you to teach me. Ano bang tamang way? Diba? Lord, anything that happens in my life, naging lifestyle na yung pag-meet ko kay God. And so, I want to share that. Dahil nagkaroon ng fruit yun. Sometimes, kapag lifestyle mo na sundin si God, to the point na magiging troubler ka, sabi ni Pastor, yung ina-entrust ni God sa'yo, parang makakagulo. Amen. Pero praise God, it pays off. It pays off. So, take those sacrifices. Yung, hindi ka muna manonood ng Netflix, di ba? Diba? And put it in meeting with the Lord. Yung hindi ka muna lalabas, makikipagkita sa mga kaibigan, may put it in meeting with God. Those lonely or wilderness season, those are paying off. It will pay off. Amen. So yun, I praise God dahil pinaalala niya sa akin, the altar, being in the altar is a lifestyle. Amen. First thing, after nun, message, first kung Holy Spirit coming down, sabi ito, tinatch ako ni Pastor. Sabi ito, yung kamay ko, I felt it tingling, parang pin and needles. From my hands to my arms, hanggang kamay ko lang. Wala, tapos tinitignan ko yung kamay ko, ano nangyayari, bakit ganun? Para siyang nagtitingling. And I'm asking the Lord, tinatch niya yung hands ko, diba? To be used for Him. Amen. So, praise God for that.
Second set, what do you want? Expanding your expectation. Praise God. God really exceeded my expectation. Grabe, God really exceeded my expectation. Sobra-sobra. Yung tinuro niya sa atin to lean in, kasi nag-wonder ako, ano kaya yun? What's that? Anong meaning? Maraming bagay na parang, ha? Anong meaning nun? Sabi ng Lord, diba, lean in. He is good kasi hindi niya nare-reveal sa atin lahat in one sitting. Hindi niya nare-reveal sa atin lahat kasi ang gusto niya, He wants us to lean in. Amen? So, pag uwi ko, meron akong itatanong kay Lord, meron pa akong isising kay God. And ganoon din tayo, yung mga natanggap natin today, hindi lang siya for one sitting, diba? Meron tayong isisik pa kay God. Ano yung meaning nun? So, lean in, lean in. When the Lord is seemingly withholding His plans or yung clarity na mga binigay niya sa atin, we can be sure of this. He wants us to lean in. Okay. And then, sabi nga, diba, exceedingly beyond. This 2023, bago mag-end yung 2023, may binigay sa aking promise ng Lord about my family. So, grabe yung praising ko. And I received it. Tapos nagulat ako kasi nung araw ko sa prayer ni Pastor, diba? About my family rin. So, talagang grabe, nag-align. So, praise God. Before this year, 2023 ends, diba? Praise God. May matatanggap tayo. Sabihin ko na ba? Yeah, makikita niyo na lang. It's about the salvation of one of the member of my family. And I believe that. Kasi si God, hindi siya magbibigay ng para lang itis tayo, diba? He gives promises and He is faithful to that. And partake tayo, maging faithful din tayo. Amen. So, praise God. Such a great promise. Kasi, hindi ko naman na-expect yun eh. Ako, sa family ko, never ako nag-expect na sa ganitong araw or sa ganitong year or wala akong expectation na ganun. Pero beyond what we can think and imagine, yun yung tinibigay ni God. So, praise Jesus. Praise Jesus. Yan. Praise Jesus. I'm excited. Paano nangyayari? Di ba? Nararamdaman ko pa rin siya. Yung sa akin, actually, paano ko ba actually, itong nangyari today, I mean, from yesterday pa, no? Grabe talaga kapag yung expectation mo is sinet mo siya, not just by mind, but with heart. And nandun yung alam mo yun, yung desperado ka na yung sinet mong expectation, hindi ka papayag na hindi mo siya ma-receive kapag alis mo dito. And grabe, sa first set pa lang, nandun yung desperation ko na gusto kong marinig yung boses ng Panginoon. Wala, I've been dealing so much on my plate right now na andun yung even na sobrang dami mong dinidil, in between of those things, nandun si Lord. Nandun na hindi kanya iniwan. Alam mo yun, yung parang nakikita mo yung situation mo na madilim. Pero nakapikit ka kasi, hindi mo nakikita si Lord. Kasi nga, you are blinded by the situation you are in. And ganun yung nangyari sa akin. I am blinded. No, even though I'm here in the church, no, doing my ministry, no, kasi ano siya routine mo siya So, kusang gumagalaw yung katawan mo. But sabi nga ni Lord, di ba? Or sabi ni Pastor, anointing is the difference. And pag yun yung nawala sa'yo, kahit gawin mo yung mga ginagawa mo, mapapagod ka lang. Mapapagod ka lang every day or every week na ginagawa mo siya, ikaw lang yung mapapagod. So, ganun nangyari sa akin. I've been drained. Tuyot talaga yung altar, sabi nga ni Pastor. Totoo na yung alam mo yun, yung pakiramdam na wala ka nang maramdaman, na kahit gusto mo pero wala kang maramdaman. So you will feel the desperation na bakit ganito? Nagpipray naman ako, nagde-devotion naman ako, hindi ko naman pinabayaan yung ministry ko.
hindi naman ako tumulad sa iba na nag-backslide kasi nandito pa din ako sa church. Pero the difference is wala na yung puso. So yun talaga yung pinagpipray ko from the time na, actually last week pa, nagpa-line up na ako kay Mimi na mag-worship leader na ako. Kasi lagi akong nagpapa-line up lang for backup. Kasi wala akong confidence to stand here. Kaya ko lang lagi backstage lang. At kasi nga, nandun yung alam mo yun, kasi gusto ko may ministry pa din. May ginagawa ko pa din yung ministry ko. Pero the difference is, iba kasi yung pag nandito ka, pag nagli-lead ka ng worship sa backstage lang. So, nandun nag-start. Actually, nag-start to nung, naipat kasi ako ng trabaho. Impatient. Siguro this year, pangatlong trabaho na tong nilipatan. Kasi nga impatient ako. Gusto ko mataas yung sahod ko kasi mataas yung Shopee ko. mataas yung wants ko. Mataas yung, alam mo yun, yung mga Expectation. yung mga gastos ko sa buhay. Alam mo yun, wala akong yung sahod ko sa akin lang. Wala akong pamilyang sinusustentuhan. Lahat yun sa shopping. So, sa akin lang, sa sarili ko lang. And I've been impatient kasi hindi na sapat yung sahod ko sa gusto ko. Hindi na sapat yung sahod ko sa mga gusto kong bilhin. Gusto ko may ganyan. So, lupat ako ng trabaho. And alam mo yun, nandun yung pagkilos ng Lord na eto, alam mo yun, yung mga nilipatan ko kasing trabaho, nagiging excuse ko siya na hindi ako umattend ng gawain. Kasi nga, may work ako. No? So, yun yung ayun, alam mo yun, habang nagiging excuse ko siya. Ayun po. Yung sa akin lang po, before po akong pumunta sa church, sobrang tinatamad po talaga ako. And yung napil ko po nung bandang 6 na, sobrang guilt ko po na parang sinasabi sa akin ni Lord na sayang yung oras mo kung hindi ka pupunta ng church, higa ka lang naman. And then, yung guilt nga sa akin, talagang pumunta ako sa church and sobrang worth it dahil pinaliwanag ni Lord yung pagkukulang ko and also yung mga mali kong nagagawa. And salamat dahil naramdaman ko ulit yung presence ni Lord. Yun lang. God, amen.